And syempre, inumpisahan na magpapintura. So, ang napili kong pintura this time is nude colors na lang. Pero dahil yung panel nga, ay ginawa na lang namin siyang accent wall sa gilid. Nasa gilid siya ng TV rack. Kaya, ang gagawin na lang is one color na lang siya. Kasi masyado namang OA kapag yung accent color ko dati na kasi kung mapapansin nyo, yung wall ko na accent color, laging iba yung color niya. Compare dito sa may mga ibang walls. Halimbawa, yung accent color ko, ginagawa ko siyang darker color. So, this time around, ang ginawa ko is one color na lang. Yung panel na lang at yung TV rack, yung magsisilbi niyang accent doon sa bahay. So, syempre, after mapinturahan, nilagyan na namin siya ni Papa Bibbs ng bagong carpet. And ang napili naming carpet, iba noon, is light gray. But this time, syempre, ititurn na natin siya doon sa may, sa motif niya, ng wall niya, tsaka ng sofa. So, nude colors na lang din. So, dahil ang color ng wall ko is light lang din, all light na lang para aesthetic talaga yung dating niya. So, ayan na yung pinaka naging finish product niya. So, ayan. Naglagay din ako ng mga lighting fixtures. Yung mga luma kong ginamit din sa boutique, yung ginamit ko din sa may... So, kung mapapansin nyo, is very simple na lang din. Ayan si Raven, ang cute. Gusto ko kasi na maging vibe na lang ng aking bahay is simple na lang siya. Semi-minimalist, aesthetic yung dating. Wala nang sobrang bold colors. Combination na lang ng white, earthy colors na lang siya. And then, bubuhayin na lang siya ng mga lighting fixtures. Kaya kung mapapansin nyo, may mga pin light, tsaka yung every corner of my house. Nilagyan ko siya ng mga light para iwas. So, ayun. Good afternoon, everyone. So, continuation lang ito nung part 1 ng ginawa kong house tour. Parang living room tour lang eh. Actually, kasi living room pa lang naman yung ipapakita ko sa inyo. Bali, ayan lang naman. So, ito lang naman yung aking kabuuan ng sala. Napakaliit lang niya. Pero, kahit naman maliit ang isang space, basta kaya nating ayusin, is maganda naman yung kakalabasan. So, umpisa natin on this corner. Bali, kung mapapansin nyo, before, ang color nitong pintuan ko is kung ano ang color nitong accent wall ko. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, dahil napagdesisyonan ko na ang maging accent na lang nito ay itong panel na to. At yung TV rack ko. For me, that's enough na. And then, ang ginawa ko na lang color nitong wall ko dito is pareho na lang din ng wall ko rito. So, ganun na lang yung ginawa ko. Before kasi, this area, itong accent wall na to, ang ginagawa ko sa kanya is darker color. Kakulay nitong pintuan. So, laging ganun. Pero ngayon, ang ginawa ko sa kanya, dahil nga ang gusto kong maging vibe niya is something aesthetic na, ang ginawa ko sa kanya is one color na lang siya. Ang lahat ng wall ay iisang kulay na lang ang ginawa ko. Ang magiging accent wall na lang is itong panel and yung TV rack. So, ayan lang naman. Ganyan lang naman akong mag-ayos. So, ayun nga. Tapos, itong salamin ko, ito is gamit ko pa sa boutique. So, ayan nga. And, kung mapapansin nyo, ayan, hindi na toys ni Raven yung nakalagay, di ba? Nilagyan ko siya ng rubber plant. Totoo po yan na plant. Black Prince ang pangalan niya. Yan yung isa sa mga favorite ko kasi na plant. Ayun. Tapos, ayan naman, parang ang area nito parang naging wala lang, favorite spot ko siya. Parang, ang ganda kasi. Parang ang dating niya is parang aesthetic talaga. Tapos dun sa, dito sa taas naman, ito yung wall clock ko nga, na nasira na yung clock niya. Hindi ko na rin siya magawa.
So, nilagyan ko na lang siya ng design na parang feather. I don't know if it's feather, hindi feather eh. Parang something like boho, ano eh, yung motif niya, ganun. Tapos, ayan lang naman, sa rack, nilagyan ko lang siya ng mga accent display na, ayan, yung ano ko, yung water na pandilig na gold na hindi ko naman ginagamit, display lang dahil gold. Alam nyo naman, basta gold, natataranta talaga ako. Collection ko kasi talaga yan, gold. Ayan, kahit yung mga ano ko, gold ang gusto ko. Ayan. So, this area naman, itong console table. Ayan, dito ko siya nilagay sa baba ng aircon para lang mabuhay yung spot na to. Kasi before, ang nilagay ko dito is study table. Parang office, ano ko siya. Kaya lang kasi, kanto. So, si Raven, dahil malikot, need niya ng space, ng more play area. Parang need niya ng mas malaking space for play area niya. Kaya ginawa ko na lang na ganyan yung vibe niya. Since etong console table nito, as usual, gold na naman. Pag hindi gold yan, hindi ako yan. So, ito, gold din yung motif niya. Metal din yan, gold. And very, ano lang siya. Wala lang. Nagandahan lang ako sa kanya. Tapos wood din. Ako na lang ang nagpalagay ng wood niya. Kasi before, salamin yan. Pero, delikado kasi yung salamin. Lalo na nilalagyan siya ng mga display. Baka mamaya tamaan. Lalo't may bata. Yan. So, ano din yan. Wood. Yan. Tapos, nilagay ko lang yung aking parang butterfly na, sabi nila, ano daw yun, parang butterfly chair. Tapos, syempre, nilagyan ko lang siya ng artisan na, ano, na blanket. Yan talagang, pag mahilig kang manood sa mga, ano, sa mga home improvement, ganyan yung mga ginagawa nilang design. Tapos, ayan, unti-unti lang. Kasi kung makikita nyo, may chismis dyan. Ayan, no, yung kisame. Hindi pa siya, ano, kasi naanuhan yan, yung aircon ni Janine kasi tumagas. So, napunta sa kisame. So, yan is ipapagawa. Yan, next time na lang ulit. Kapag talagang may budget na ulit. Unti-unti lang, 'di ba? Sabi ko nga, unti-unti ang mahalaga, umusad ka. Ayun. So, ayun lang naman. So, ito is may light din ito. Yung sa TV rack ko. May light din yan. Mahilig kasi ako sa light talaga. So, ito naman, may light din yan. Ayan. Kaya lang, pag manunod kami movie, syempre pinapatay na lang din namin yan. Pero ganyan yung ano niya. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Tapos, ayan, nilagyan, di ba, sabi ko nga sa inyo, mahilig kasi ako sa mga wood. So, talagang makikita nyo rito pagpasok na. Talagang wood and gold, white. Puro ganun. So, talagang aesthetic yung dating para sa akin. Yan. And yun naman din yung vibe na gusto ko talaga na maging motif ng bahay. Yan lang. It's very simple lang, pero ang mahalaga is maaayos mo. Mahalaga makakapagmuni-muni ka na, meron kang peace of mind sa bahay mo, mare-refresh yung utak mo, makakapagpahinga ka, even your kids, makakapaglaro, even kapag may visitor, mawi-welcome mo sila. Ayun lang naman din yung gusto. And ito pa pala, itong curtain na to, kung mapapansin nyo dati, mababa yung curtain na yan eh. Pero ang ginawa ko sa kanya is talagang sinagad ko na siya dun hanggang sa cornesa. It's because kapag ang ating curtain ay isinagad natin yan sa pinakamataas, nagki-create siya ng wider parang space. Parang ang dating niya is mas malaki ang space. Nakakapag-create siya ng ganong image ba. Parang ang dating is ang laki ng space. Pero pag mababa kasi yan, parang liliit naman yung space.
Yun yung mga something na mga natututunan ko rin. Na, ayan, yung curtain. Yan. So, sinagad ko na siya sa dulo. Hindi na siya mababa. Before kasi mababa yan. So, may space pa dun. So, sinagad ko na. Ayan. So, huwag nyo na lang pansinin yung mga gulo at kalat. Ayan. So, yun lang for now. So, pinakita ko na sa inyo yung journey ng aking naging bahay from maayos naman and then binago ko ulit hanggang sa nung 2024 is talagang sobrang iba na siya, nagulo na siya, as in hindi na siya bahay, nawalan kami talaga ng space. So, from doon hanggang sa ito na. Kasi minsan talagang ganun. Kagaya nga ng sinabi ko din sa isa sa mga vlog ko, na si Lord talagang hindi natin maintindihan kung ano yung plano niya para sa atin. Ang mahalaga lang is magtiwala lang tayo kung ano yung plano na yun. And hindi natin alam, piniprepare niya na pala tayo sa isang bagay. And minsan, kung ano yung bagay na binibigay niya sa atin, may bonus pa. So, hanggang sa eto na nga, syempre, para sa akin, happy ako na naayos ko, na kahit ang hirap gawin, hindi madali lahat. Pero, sige lang, usad lang. Minsan, kahit hindi mo naman kailangang magmadali eh. Kailangan lang umusad ka. Huwag mong hayaan maging stagnant. Kumbaga, huwag mong hayaang nakatunganga ka lang, huwag mong hayaan na wala kang gagawin. Kasi minsan sa sobrang sikap natin, sa sobrang pagpupursige natin, dun nakikita ni Lord yun eh. Dun tayo bibigyan niya ng reward. And for me, para sa akin, reward na to eh. Kumbaga, ang ginusto lang naman namin mag-business, binigyan niya naman kami. For me, blessings na yun. Sobra-sobrang blessings na yun, yung bigyan ka ni Lord ng isang business na talagang pagyayamanin mo. Hindi ko sinasabi na sobrang success na yung business ko, pero at least nare-recognize siya. Kaya salamat sa mga sumusuporta sa aming negosyo. And makakabawi din ako sa inyo. And for now, ayun lang po muna ang aking gagawing pag-share ng aking journey ng pag-aayos ng bahay. Kasi talagang hindi naging madali. Talagang sobrang hirap nang nangyari. As in, hindi ko na nga alam eh. Sabi ko pa nga kay Papa Bib, sabi ko, paano ko sisimulan? And asa na yung bahay ko? Yung dating inaalagaan kong bahay, nasa na? So, totally nawala eh. And hindi ko alam paano eh. Kumbaga, as in, nag-back to zero ko eh. As in, talagang hindi ko alam paano ko nasimulan eh. So, yun nga yan. Kagaya ng sinabi ko, si Lord ang bahala eh. Basta tingin mo lang yung guidance niya, mag-pray ka lang lagi. Maging thankful ka sa lahat ng blessings. And hingin mo kung ano yung kailangan mo, hingin mo sa Kanya. Mag-pray ka, hingin mo ano kailangan mo, sabihin mo sa Kanya. Sa Kanya ka dumaing and promise, ibibigay niya lahat. Ayun lang naman. Syempre, hindi lang ganun yun. Minsan, syempre, kailangan may kasama ding tiyaga yun. May kasama ding pagsisikap, may kasamang gawa. Hindi pwedeng hiling ka lang ng hiling. Diba? Kung gusto mong makuha ang isang bagay, kailangan pagtrabahuhan mo pa rin. Si Lord gagabayan tayo niyan at hindi tayo pababayaan. Ayun lang naman po ang aking na-share dahil yun po ang aking naging karanasan. Lahat naman po ng sinishare ko sa aking mga vlogs is lahat naman yun ay nangyari sa akin. So yun lang po. Salamat po sa panonood. Bye!